Stop worrying, okay? You have me now, Sunny. Hindi ka na mag-iisa. Kasama mo na ako sa lahat ng laban mo. Nandito na ako parati. Now, you can rest easy while you chase all your dreams. Dahil nandito na ako at susuportahan kita. Dear Amihan Stories presents I Truly Love You, Direk Sungit. Written by Lulu Writes. Dumating na pala ang bill ng kuryente. Kailangan na yung mabayaran ngayong araw. Kung hindi mapuputulan tayo. Natigilan ng 26 na taong gulang na si Sunny Maliari. Lumapit siya sa ina at sinilip niya ang bill sa ibabaw ng mesa paglabas niya ng kwarto. Ngayong araw po mismo? Kunot noong usisa niya. Hindi ba may ilang araw pa bago ang due date? Bakit kailangan ng bayaran agad? Binuksan niya ang sobre. Sa bandang ibaba ay nakita niya ang petsa kung kailan inilabas ang bill. Nang mapagtantong ilang araw na yung natambak sa kanila, ay malalim siya napabuntong hininga. Ibinalik niya ang papel sa mesa at kinuha ang bag sa upuan. Ma, sa susunod kapag dumating na mga bill, sabihin niyo agad sa akin ang magawan ko ng paraan. Tulad niyan, ilang araw na pala yung nandito. Kung hindi pa mag-due date, hindi niyo pa maalalang sabihin sa akin. Paano kung wala akong extra? Di naputulan na tayo. Kailangan pa ba talagang ipaalala sa iyo iyan, Sunny? Pareho lang naman parati ang dating ng bayarin. Hindi mo pa kabisado? Para ka namang bago ng bago. Pabalang nasabi ni Shane, ang lulong sa sugal at irresponsableng ina niya na wala ng ibang ginawa, kundi ang magpabigat at hilahin siya pababa. Nagtitimpi niyang tinignan ito. Ma, sa dami ng ginagawa ko sa araw-araw, nawawala yan sa isip ko. Ano ba namang ipaalala niyo, di ba? Wala naman kayong ibang ginagawa dito bukod sa... Agad niyang tinikom ang bibig at hindi na itunuloy ang sinasabi. Lumapit siya dito at nilapag sa mesa ang perang pambayad sa kuryente. Idaan niyo na lang yan sa bayad center o kaya magpakashin kayo at sa GCash na bayaran. Anya, sabay dagdag ng 50 pesos pang service charge sa pag-cash in. Gulat na pinakatitigan niyang ina nang itapon nito pabalik sa kanya ang pera sa mesa. Ma! Ano? Paangil na tanong nito. Wala kang modo, bastos! Kung pagsalitaan mo ko parang wala na akong magandang ginawa sa buhay mo. Simpleng bagay pinalalaki mo. Gustong-gusto mo yan, ano? Yung nagmumukha akong irresponsable at walang silbi. Nanggagalaiting sigaw nito. Huwag mo nang patulan, Sunny. Hayaan mo na lang. Lasing na naman kasi kaya ganyan. Bulong niya habang pinupulot ang pera sa sahig. Ano? Anong ibinubulong-bulong mo riyan? Bakit hindi mo lakasan na marinig ko? Manang-mana ka sa tatay mo. Patalikod kung tumira. Nanlilisik ang matang tinignan niya ito habang ang mga kamao ay mahigpit na kumukuyong. Oh, bakit? Hindi ba totoo naman na ganyan ang ugali ng tatay mo? Ang hilig pang mang-iwan sa ere. Iniwan sa ere? Hindi tayo iniwan ni Papa sa ere, ma. Patay na siya. Namatay siya, inatake dahil sa kagagawan mo. Nakalimutan mo na ikaw ang punot dulo kung bakit laos na ako at hirap na hirap makakuha ng break? Nasasama na loob ni Papa dahil sa pagsira mo sa akin gawa ng pang-iiska mo noon. Gamit ang pangalan ko, inatake siya sa puso. Galit na galit din sigaw niya sa inang-ilang segundo ring hindi nakaimik. Iyan! Sa wakas, lumabas din ang totoo na ako nga sinisisi mo sa nangyari. Akala ko napatawad mo na ako. Hindi pa pala. Kinikimkim mo pa rin pala lahat, kahit nang hingi na ako ng tawad sa'yo. Panunumbat nito. Sa galit at frustration niya sa mga naririnig, ay hindi niya napigilan ng mapahagulgol. Paano kita patatawarin kung alam ko hindi ka naman talaga seryoso sa paghingi mo ng tawad? Kasi kung seryoso ka, babawi ka sa akin. Hindi mo na uulitin yung mga ginawa mo pero hindi. Yun ka pa rin. Puro ka pa rin sugal, inom, utang. Kahit nasa lusak na tayo, pilit mo pa rin akong hinihila pababa. Kung ikaw yung nawala at hindi si Papa, ang tagal ko na siguro nakabawi. Agad siya natigil sa pagsasalita nang malakas siyang sinampal ng ina. Talagang ang sama-sama mo na. Anong klaseng anak ka, ha? Anong klaseng anak ang hihiling na sana mamatay na lang ang nanay niya? Ikaw lang ang kilala kong magsasabi ng ganyan sa sarili niyang ina, Sunny. At ikaw lang din ang kilala kong ina na magpapahirap ng ganito sa anak niya. Sapaw niya, sinasabi nito. Grabe ka, ma. Nakakapagod ka. Nakakapagod ka na. Pagod na ako maging anak mo. Nakakapagod maghintay, magdasal. Umasa na isang araw magigising ako na matino ka na. Mapaklangin titian niya ito. Pagkatapos ng libing ni Papa, nung kinuha na sa atin ng bangko ang bahay at mga pindar ko para mabayaran ng gabundok mong utang. Naalala mo ba sabi mo noon?
Umiling ito. Tinakpan nito ang tenga para hindi marinig ang mga sasabihin niya. Ngunit hindi pa rin siya tumigil. Ang sabi mo, tapusin na lang natin lahat. Sumunod tayo kay Papa para wala ng problema. Alam mo ba kung ilang beses kong pinagsisihan na nagmakaawa ako sa'yo na magpatuloy tayo, ma? Tuluyang nabasag ang boses niya habang ang ina ay hindi na makatingin sa kanya ng diretsyo. Sana, umuo na lang ako doon para wala tayo sa impyernong to ngayon. Sakto sa muling pagharap nito sa kanya, ay tumunog ang cellphone niya. Nang makita kung sinong tumatawag, ay napilitan siyang sagutin yon at lumabas na ng bahay. Sunny, nasan ka na? 2 p.m. ang call time pero alam mong kalakaran sa ganito, di ba? Dapat maaga, yung ibang ang nakapila madaling araw pa rin. Tutuloy ka pa ba? Tanong ni Audrey, ang matalik at nag-iisang kaibigan at kasangga niya sa buhay. Wala sa sariling lumingon siya sa bahay na inuupahan at nang muling marinig ang boses ni Audrey ay saka palang ulit natauhan. Sunny, tutuloy ka ba? Kung oo, sa dulo ka na. Gusto kitang ipag-save ng spot sa likod ko kaya lang hindi pwede, mahigpit sila. Anito. Oo, tutuloy ako. Kaya sana matanggap na ako. Kahit hindi main role, basta mas okay yung exposure. Anya habang naglalakad papuntan sa kaya ng jeep. Alam mo ba, ang ganda ng gising ko kanina at hanggang ngayon, ang gaan pa rin ang pakiramdam ko. Malakas ang katumbong ito ngayon, Sunny. Ito na yung project na magbibigay sa akin ng break at muling magpapasikat sa'yo. Wala sa sariling napangiti siya sa sinabi ni Audrey. Yan, good vibes. Bigyan mo pa nga ako, kailangan ko talaga yan. Ilan segundong katahimikan ang bumalot sa kanila bago niya muling narinig si Audrey. Bakit? Ano na naman nangyari? Nagtalo kayong tita? Ano bang ginawa niya? O itang pag-usapan. Saka na, sa audition muna ang focus ko. Yun naman ang mas importante. Anya na sinigundahan ni Audrey bago ibaba ang tawag. Pagdating niya sa studio, pang 1098 na siya sa pila ng mag-o-audition para sa reboot ng isang Mexican-based telenovela na sumikat noong early 2000. Sakto sa pagpila niya, lumabas na si Audrey galing sa studio. Sa haba at dami ng taong mauuna bago siya. Hindi na nahintay pa ni Audrey na matapos siya at nauna na itong umuwi. Mahinang tinapik-tapik niya ang pisngi panlaban sa antok na humihila na sa mga mata niyang pumikit. 9:09 na ng gabi at 8 oras siyang nasa pila. Kayang-kaya niya pa naman labanan ng pagod at antok. Ang hindi niya kaya ay kung bigla na lang magdesisyon ng nagpapa-audition na cut off na at tapos na ang paghahanap ng female lead ng teleserye. Lord, please naman, ibigay mo na to sa akin. Kung ayaw mo pa rin, bigyan mo na lang ako ng mapapangasawang mayaman dahil hindi ko na talaga kayang hirap ng buhay at taas ng inflation dito sa Pinas. Bulong niya sa sarili habang binubuksan ang pulburo na ipinantatawid niya sa gutom. Sana Malyari? Ako yan! Agad niyang sagot sa tumatawag habang sunod-sunod na umuubo gawa ng pulburo na bumara sa kanyang lalamunan. Ikaw na, pakibilisan! Sabi ng auditioner na bumalik din agad sa loob ng audition room. Agad niyang tinakpan ang bibig at pilit na nilulunok ang pulburon bago marating ang pinto. Nang madaanan niyang isang auditionee, ay kinuha niyang kabubukas lang na tubig na hawak nito at tinunggayon. Miss, tubig ko yan! Oo, ate, alam ko. Hawak mo nga nung kinuha ko, malamang sayo. Papalitan ko na lang mamaya, promise. Mas kailangan ko lang talagang tubig kesa sayo. Paliwanag niya. Pagkatapos uminom, ay ibinalik niya ang bottled water saka pinakita sa babae ang kanyang ipin. Wala bang tinga? Kahit naguguluhan, ay umiling ito sa kanya bilang tugon. Ang tagal mo! Sambit ng auditioner na sumalubong sa kanya sa pinto. Magpapaliwanag pa dapat siya nang kunin nito ang bag niya at bara-bara iyong hinagi sa sulok, saka siya tinulak papunta sa stage. Tumikim siya para sa atensyon ng mga nag-uusap pang tao sa harap niya. Nang sisimulan na niya ang dialogue sa script na kinabisa, ay biglang nagsalita ang matanda at batikang direktor. You're Sunny Malyari? Like the Sunny Malyari from the iconic teleserye, Anghel na Walang Langit? Agad siyang tumango. Umisang hakbang pa siya palapit para lalo siya makita ng matandang lalaki. Nagbabaka sakaling tuluyan siya nitong mamukhaan. Ako ngayon. Okay, go on. Magsimula ka na. Sabi ng direktor. Bago makabalik sa tamang pwesto, itinaas ng direktor ang kamay dahilan para mahinto siya. Kumabog sa kaba ang kanyang dibdib habang hinihintay niyang matapos magbulungan ng direktor at ang producer na katabi nito. Wag na, okay na pala iha. Po? Gulat niyang tanong. Anong okay na po?
Okay na as in pasok ako? Nang lumukob sa tainga niya ang halakhakan ng tao sa studio, ay alam na niyang ibig sabihin nun. Pilit siyang ngumiti at tumango na lang sa mga ito sa kataas noong lumabas. Tapos na agad. Wala ka pang 2 minuto sa loob ah. Nakuha ka? Uwian na? Pang-uusisa ng babaeng kinuhanan niya ng tubig. Umiling siya at inabutan na lang ito ng 50 pesos, bayad sa tubig na ininom kanina. Wala sa sariling nagpatuloy siya sa paglalakad. At nang matagpuan niya ang sarili sa loob ng CR, ay maluhaluhang pinakatitigan niya ang sariling refleksyon. Lord, may usapan tayo kanina. Hindi mo binigay sa akin yung role kaya asahan ko yung mayamang mapapangasawa ko in 3 to 5 business days ha. Sumisinghot niyang bulong sa ere. Sa kalagitnaan ng pag-i-emote niya ay bumukas ang pinto ng CR at pumasok ang isang aligagang babae. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Mau. Lahat ng applicant na pinasok kay Sir Kai, nire-reject niya tapos gusto niya bukas na bukas may kasambahay na siya. Isang ko naman hahanapin ng kasambahay na may mga qualifications na gusto niya. Kung apurahin niya ako, parang mabibili lang sa convenience store ang hinihingi niya sa akin eh. Rinig niyang reklamo ng babae sa kausap nito sa cellphone. Nang makita niyang ID at lace na suot nito, ay agad niyang hinawakan sa braso ang babae, dahilan para mapaatras ito sa gulat. Miss, ano ba yon? Nakakatakot ka naman. Dala ng desperasyon, muli niyang hinawakan ang babae bago ito makalayo sa kanya. Sorry ulit at sorry na agad kung wala akong respeto sa boundary at personal space mo. Kailangan ko lang talaga. Muling kumawala ang babae sa pagkakahawak niya at pilit na dinistansya ang sarili. Ay miss, kung mamomodus ka at manghingi sa akin ng pamasahe pa uwi kasi nawala ko noong wallet mo, hindi ang gagana. Ha? Nauutal na sambit niya. Ilan segundo rin sila nagkatitigan ng babae bago siya umiling dito. Hindi yon, hindi ako mamomodus. Gipit ako, oo, pero may pamasahe pa naman ako pa uwi. Grabe ka naman sa ganda kong to. Kung hindi yun, ano pala? Tanong nito. Narinig ko kasi na kailangan mong makahanap ng kasambahay para sa Sir Kai mo. Base na rin sa lease at company ID na suot mo. Inassume ko na yung Sir Kai na tinutukoy mo ay si Kai Santiago. Si Kai Santiago na kinilalang pinakabatang nanalo ng Best Director for Gawad Urian this year. Yung film director, producer at tagapagmana ng Philippine Network. Siya yun, di ba? Siya yung boss mo? Nawiwirduhan man at parang gusto na lang siyang takbuhan ng babaeng kausap at mahigpit niyang hawak ay tumango pa rin ito sa kanya. Pagkatapos makumpirma ang hinala ay walang pagdadalawang isip na lumuhod siya sa harap ng babae. Hoy, teka, anong ginagawa mo? Parang nag-aalay lang sa santo na iniabot niya ang brown envelope na hawak sa babaeng kaharap, imbes na sagutin ang tanong nito. Sa loob niyan may resume, medical, NBI clearance, police clearance, SSS, pati na rin PhilHealth number at PSA. Kung kailangan nyo, nandyan din ang diploma ko tapos… Wait. Nag-a-apply kang kasambahay? Pagkukumpirma ng babae. Yes, natumbok mo, may tama ka. Magiliw na tugon niya. Umiling ang babae sa kanya. Ibabalik na sana nito ang envelope nang hawakan siya sa binti nito. Please, i-check mo muna. Pasadahan mo ang credentials ko at kung tingin mo hindi pa rin ako tatanggapin ni Sir Kai, hindi na kita kukulitin. Napakamot ang babae sa batok at nag-aalangang tumingin sa kanya. Ay, oo na. I-check ko na. Check lang, hindi mo ko i-consider? Hirit niya. I-consider na rin basta tumayo ka na. Mamaya may makakita sa atin, ma-blind item pa ako dahil akala nila binubuli kita. Isang beses siyang pinakatitigan ng babae mula ulo hanggang paa saka nag-snap. Teka, bakit hindi ka na lang pumila doon sa audition sa labas? Yun ang targetin mo imbes na pagkakasambahay kay Sir Kai. Sa ganda, kinis at tangkad mong yan. Imposibleng hindi ka nila ilagay sa kahit na anong role. Saglit at tumigil ang babae sa pagsasalita. May kamukha ka. Parang pamilyar ka. Hindi ko lang maalala kung saan kita nakita eh. Anito sa katuluyang binuksan ng envelope para makuha ang resume niya. Mabilis na nanlaki ang mga mata ng babae at hindi makapaniwalang nagpabalik-balik ang tingin sa kanya at sa resume na hawak nito. Sunny Malyari? Ikaw si Sunny Malyari? Sabi na, kaya pamilyar, lumaki akong pinapanood ka. Alam mo bang pinangarap ko magtrabaho sa showbiz industry para makatrabaho ka lang? Ganun kita ka-idol nung bata ako, kaso yun. Nangyari yung nangyari pero hindi ako nawala ng pag-asa na isang araw makakabalik ka. Ang talented mo kaya. Idol mo ko at naniniwala ka may talent ako sa pag-arte kaya gusto mong makabalik ako sa industriya, di ba? Sunod-sunod itong tumango sa kanya. Kung ganon, ako nang i-hire mong kasambahay ni
Director Kai, please. Ha? Anong kinalaman ng pagiging kasambay sa pagbabalik mo sa showbiz? Naguguluhan tanong nito na bigla niyang inakbayan bago magpaliwanag. Ganito yun. Explain ko sa'yo kaya makinig ka na mabuti, okay? Director si Sir Kai Santiago, di ba? Producer din siya. Kapag na-discover niya ang talent at versatility ko, pwede niya akong i-recommend for certain project o baka siya na nga mismo mag-offer sa akin ng supporting or hindi kaya main role sa mga paparating niyang project. Huminto siya sa pagpapaliwanag. Sabay nguso sa phone ng babaeng bigla na lang nag-ring. Si Sir, nagpapanik na sabi nito. Sir, nasa lobby ka po? Ako rin nasa lobby kanina pero nag-CR saglit. Pabalik na rin po ako, sir. 1 minute, nandiyan na ako. Anito sa kausap sa cellphone. Dala ng labi sa pagkataranta ay hindi sinasadya na hila siya nito pabalik sa lobby. Sir Kay, nandito na po. Nasa likuran niyo po. Anito sa inahapong boses. Nang humarap sa kanila ang matangkad na lalaki, ay muntik na bumagsak ang panga niya sa marmol na sahig ng lobby. Mas matangkad pa sa tipikal na artistang lalaki at modelo si Kai Santiago. Makapalang kilay nitong bumagay sa kulay brown nitong mga mata at ang labi ay mamula-mula na parang parating tong pakay na akitin ang kahit na sinong mapapatingin doon. Huy! Bulong ng babaeng nakilala niya sa CR. Dahil hindi pa agad nakabawi mula sa pagkakatulala niya sa kakisigan ng sikat at bilyonaryong direktor. Kinailangan pa siyang sikuhin ng babae para tuluyang makabalik sa wisyo. Kinakausap ka ni Direk. Dagdag ng babae sa mababang boses. Ha? Ano raw? Natatarantang sagot niya. Ibinaling niya ang tingin kay Kai. Ano po? Mukhang parati siyang wala sa sarili. Umiling ito. Ayoko, hanapan mo pa ako ng iba. Utos nito. Gawa ng narinig ay hinila niyang laylayan ng mamahaling pink cardigan na suot ang direktor. Nang magkasalubong ang tingin nilang dalawa, ay ninenervyos na itong binungisngisan. Please, one more chance. Hirit niya sabay pakita ng hintuturo sa binata. Promise, hindi ako parating tulala at sabog. Ngayon lang, na-starstruck kasi ako sa kapugian mo, Direk. Mas lalong lumapad ang awkward ng ngiti sa labi niya. Bakit, Direk? Ngayon lang ba may nagsabi sa'yo na pogi ka, kaya gulat na gulat ka? O ngayon ka lang nasabihan ng babaeng maladyosa sa ganda na pogi ka, kaya ganyan ang reaksyon mo? Biro niya. Nang hilahin ito ang laylayan ng damit mula sa kamay niya, ay napaayos siya ng tayo. Muli na sana itong lalakad palabas ng lobby nang mabilis niyang naiharang ang sarili sa dadaanan nito. Pasok ako sa nire-require mong qualifications. Yung pagiging tulala ko kanina, consider it a minor hiccup na hindi naman maiiwasan. Umisang hakbang muli si Kai dahilan para umatras siya. Ngunit kahit matumba siya kakaatras habang umaabante ang direktor, ay wala sa plano niyan sumuko. Kaya kong gawin lahat, Direk. Magluto, mamalengke, maglaba, magtupi, magplansya, magkarpentero, kung may kailangang ayusin sa bahay mo at maganda ako. Ayaw mo nun? Magandang kasambahay na maninilbihan sa'yo. Miss, I already made up my mind. Hindi ikaw ang kasambahay na gusto ko. Like you said, you're pretty. Sigurado ako marami kang maliligaw. Mamaya bigla-bigla ka nalang mawala para makipag-date sa mga maliligaw mo. Natigilan siya. Sinamantala iyon ng binata para lampasan siya ngunit walang kahirap-hirap niya itong nahabol. Willing ako mag-compromise, Direk. Hindi ako makikipag-date kahit na kanino habang nagtatrabaho ako sa'yo. Tapos fine. Putol nito sa sinasabi niya. In one condition. May one condition pa ulit, Direk? Hindi pa sapat yung dating ban ko? Nang sumeryoso ang mata nito, ay mabilis siyang umakto na sinizipper ang bibig. I will hire you and let you work for me. But I will place you in 1 week observation first. Kapag nagustuhan kong trabaho mo sa loob ng 1 linggo, then you'll officially start working for me. Kung hindi, tapos na tayo. Pabiro siyang umiti. Grabe si Direk. Hindi pa nga nagsisimula, tapos agad. Wala ba tayong up to 3 chances? Nagbibirong bulong niya sa sarili. Ano? Pagpapaulit ito. Maagap siyang umiling sa direktor. Wala po. Naiintindihan ko po ang kondisyon niyo, Direk. Look, if you really want this job, I would advise you to stop buzzing like a bee. Ayoko ng ganyan. Napangusog siya. Presi, ikaw na bahala sa kanya. Ipaalam mo sa kanya ang do's and don'ts ko. Nito, dali-daling lumapit si Presi sa kanya. Bukas ng 7:00, dapat nandyan ka na. Ani Presi pagkatapos isulat ang address ng isang condominium sa palad niya.
Stay ng kasambahay na kailangan ni Sir Kai. Kaya ang gagawin mo pag-uwi sa inyo ay i-empake yung mga gamit na dadalhin at gagamitin mo habang nagtatrabaho ka sa kanya. Nang marinig nito ang pagtawag ng direktor sa pangalan nito, ay muli itong nataranta at patakbong pumunta sa glass door ng lobby, ngunit muling bumaling sa kanya. Huwag mong kakalimutan, dapat nasa lobby ka na ng kondo ng saktong alas 7. Sakto, okay? Miski ang malitang 1 minuto, hindi pwede. Mahigpit na paalala nito na tinanguan na lang niya. Pagdating niya sa kanila, ay agad niyang kinapa ang switch para buksan ang ilaw. Nang manatili yung patay, kahit anong pagpindot sa switch ang gawin niya, ay malalim na lang siyang bumuntong hininga. Ay, kahit kailan talaga. Pagod at inis niyang bulong sa sarili bago buksan ang flashlight ng cellphone at dumiretso sa kwarto. Kahit na nagtalo sila mag-ina nung umaga at sinabi nito na hindi nito kailangan ng pera niya para mabayaran ng kuryente, ay iniwan niya pa rin naman iyon sa upuan. Kaya umasa siya na inasikaso nito ang pagbabayad. Pero parang nanadya yata talaga nanay niya. Sa pagkakataong ito, ubos na ang pasensya niya. Pagod na siyang intindihin ng inang doble ang edad sa kanya at tumanda na lahat-lahat pero wala pa ring pinagkatandaan. Nagmamadaling inimpake niya ang isa niyang maleta, ang lahat ng gamit na kakailanganin niya sa pananatili sa kondo ni Kai bilang kasambahay saka muling umalis sa kanila. Alas 2 na madaling araw nang dumating siya sa lobby ng condo building kung saan nakatira si Kai. Dahil alas 7 pa naman ang napag-usapang call time, wala siyang choice kundi palipasin ang oras sa lobby hanggang mag-umaga. Noong una ay nilalabanan pa niya ang antok, ngunit hindi niya kinaya. Ilang oras ang lumipas bago siya muling naalimpungatan. Sa pagtuwid niya ng upo ay nahulog ang pamilyar na pink Prada cardigan mula sa ibabaw ng katawan niya. Mabilis na nangunot ang noon niya. Nagpalinga-linga siya sa paligid at bukod sa guardia na kaestasyon sa entrance, wala na siyang ibang nakita. Hindi ba ito yung cardigan na suot ni Direk nung nakita ko siya sa studio kagabi? Ikinumot niya to sa akin? Kailan? Tanong niya sa mababang boses at hindi na napigilang mapangiti. Si Direk, ninja moves. Kunwaring sungit-sungitan, may tinatago naman palang sweet bone sa katawan. Bulong niya suot ang hindi matawarang ngiti habang tinutupi ang cardigan. Napamura siya nang biglang may kumalabit sa kanya. Pagharap at nang makitang si Presi yun, ay agad niya itong nginitian. Hi Pres, good morning! Ang ibon sa siglang bati niya. Kay Sir ba yan? Yata? Sa takot ko malit sa call time, inagahan kong pagpunta dito tapos nakatulog ako. Pagising ko, nakakumot yan sa akin. Kinumot sa'yo ni Sir? Hindi makapaniwalang usisa nito. Baka? Hindi ko sure. Tatanong ko na lang sa kanya mamaya kapag akyat natin. Wala na si Sir Kai. Nakaalis na kanina pang madaling araw para sa shooting sa Zambales. Saad nito, bago supen niya sa kanya na sundan siya papuntang elevator. Nirequest ko na yung sarili mong card para ma-access mo tong elevator at ibang amenities ng kondo. Iakyat na lang yun ng admin sa unit mamaya. Sagot nito sa mga katanungang naglalaro pa lang sa isip niya habang hinihintay nilang bumukas ang elevator sa tamang floor. Pagdating sa unit, ay mabilis niyang napagtanto kung bakit kailangan ni Kai ng kasambahay. Ang lawak-lawak naman. Ang ganda sosyalin. Sa laki nito, parang kulang ang 1 araw pag mag-general cleaning ako. Tanging nasabi na lang niya pagkatapos ng ilang segundo niyang pag-iikot-ikot sa unang palapag ng unit. Teka, si Derek lang ang nakatira dito? Or may girlfriend siyang dumadalaw paminsan-minsan? Umiling si Presi sa kanya. Kung walang girlfriend, fiancé? Umiling ulit si Presi. Hindi girlfriend o fiancé dahil asawa na niya. Guess sa poging yun ni Derek, kung akong girlfriend niya, pakakasalan ko rin siya agad para mabakuran. Sunny? May tonong saad niya kay Presi habang ang mga mata ay hindi pa rin mapakali. Sunny, makinig ka nga. Nang hilahin nito ang braso niya ay pilit niya ng pinirmi ang tingin dito kahit ang gustong-gusto niya pang tapusin ang pagtingin sa mga artwork na nakadisplay sa unit. Kapag kayo na lang ni Sir Kai, iwasan mo magtanong sa kanya ng mga personal questions. Actually, huwag mo na lang siyang kausapin. Magsasabi naman yun ang kailangan niya. Kapag may hiningi, ibigay mo agad. Kapag may tinanong, sagutin mo. Tapos kapag hindi ka na niya kailangan, pumasok ka na sa kwarto mo. Naiintindihan mo ba ako? Oo, gets ko. Susunod sa ipapagawa ni Direk tapos sasagot sa tanong niya. In short, magpapakarobot para magkasundo kami at magtagal ako dito. Sabi niya, sana lang magawa ko talaga yan. Natural pa naman ako madaldal. Bulong niya sa sarili habang pilit na pinananatili
ang matamis ng ngiti sa labi. Sunod sa bili ni Presi na kailangan niyang sundin ang eksaktong recipe sa meal plan galing sa nutritionist ni Kai. Sinimulan na niya ang paghahanda ng hapunan nito nang sumapit ang 6:00 ng hapon. Habang inaabangan niyang maluto ang salmon na sinalang sa oven, ay mahinang pinaghahampas niya ang batok para maibsan ang pangangawit niyon. Mariin niyang ipinikit ang mga mata habang ini-stretch ang leeg. Malalim siyang huminga pagkatapos. Kapagod naman pala to, Lord. Parang hindi ko yata kayang magpakayaya kay Derek. What if ipadala mo na lang sa akin yung mayaman na lalaking mapapangasawa ko? Like right at this moment para matigil na ako sa paghihirap ko to. Agad siya nagmulat at tumayo mula sa pagkakasalampak sa sahig nang marinig na bumukas ang pinto. Patakbo siyang lumapit sa front door at may formal na ngiting sinalubong si Kai. No, I don't need her to be the embodiment of the word pretty, Percy. What I need is someone who can do this play pretend stuff and act like my girlfriend for a few weeks. I am not looking for someone who will replace Aphrodite, the goddess of beauty, okay? So go ahead and find me the perfect girl. Kahit hindi kagandahan pero kapag nagsalita tinignan na Lola, they'll get and never question why I'm dating that woman. Saglitan na patingin si Kay sa kanya na para bang nawiwirduhan ito sa pagiging invested niya sa pag-uusap nito at ni Presi. Yes, may kailangan ka. May ihingi ng tawad kasi may nasira na rito. It's better not be one of my paintings or porcelain vases. Anito, saka nagmamadaling lumakad pa living room. Nang matapos ito sa pag-iinspeksyon at nakitang buo pa ang lahat ng koleksyon, ay para itong nabunutan ng tinik sa dibdib. Kailangan niyo po ng babaeng magpapanggap na girlfriend, di ba? Halos manuyo ang lalamunan niya at sumabog sa kaba ang puso niya ng kunot noo at parang produkto siyang sinuri nito mula ulo hanggang paa. Nang akala niyang tapos na ito, ay muling bumalik ang tingin nito sa kanyang mukha. Parang kino-consider na pwede nga siya pero nagbago din ang isip kalauna. I was an actress. Anunsyo niya nang iiwan na naman sana siya ng direktora. You are? Interesadong tanong nito. Bakit hindi kita kilala? At kung artista ka? Muli siya nitong tinalunto ng tingin. Bakit? Nakakatulong ka na lang. Was nga, di ba? Ibig sabihin dati pa. Child actress ako noon. I was on my peak and then a scandal happened. Ginamit ni mama ang pangalan ko sa investment scam. Marami siya naloko, tas yun. Namalayan ko na lang na sira na ako. Yung perang naipon ko, pati na rin mga properties. Binenta namin para hindi siya makakulong. Basta, ang ibig ko pong sabihin, kaya kong umarte at hindi tayo mahuhuli. Plus, advantage din na dahil stayin ako bilang kasambahay nyo. May mga gamit na ako dito. Wala nang ibang mas effective na paraan para maging kapani-paniwalang relasyon sa pagitan ng 26 years old na nasa kasagsagan ng kapusukan nila, kung hindi ang mag-semi-live-in. Paliwanag niya. Semi-live-in? Mabilis siya napangiti nang mahimigan niya ang inosentehan ng boses ng direktor. Semi-live-in, Direk? Yung mag-overnight ako sa'yo ng ilang araw at ilang gabi tapos may mangyayaring Sonny. May pagbabantang tawag dito sa kanya dahilan para agad niyang itikom ang bibig. Marami na po ba ako nasabi? Tanong niya sa direktor na iniwan na siya sa sala. Nang marinig niya ang pagtunog ng oven, hudyat na luto na ang salmon at sinalang, ay sinubukan niya pantawagin si Kai na nasa hagdan ngunit para itong bingi. Di ako kakain kung ayaw mo. Ang mahal-mahal ng salmon, tsaka paborito ko to no. Parang bubuyog niyang bulong sa sarili habang naglalakad pabalik sa kusina. Natapos na lang siya sa paghuhugas ng pinagkainan at mas lumalim na lang ang gabi, ay hindi na talaga lumabas si Kai mula sa kwarto nito. Bago pumasok para makapagpahinga na rin, ay sumilip muna siya sa itaas para i-check kung tulog na ba talaga ang amo. Idinikit niya ang tainga sa pinto at pilit na nakinig, ngunit wala naman siya makuhang kahit na ano, hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Mariin siya napapikit nang matumba siya at madikit sa matigas at mamasamasang katawan nito bago sila dumiretso sa sahig. Sonny! Anito sa nagtitimping boses. Sunod-sunod siya lumunok at para makatayo ay sa matigas at hulmadong dibdib ng direktor kumuha ng alalay. Nang marinig niya ang pagdaing nito ay agad niyang inilipat ang kamay at nang mapagtantong sa ibabaw ng pagkalalaki ni Kay lumapag ang palad ay nangingilabot at natatarantang na itulak niya ito. Dahilan para muli na naman itong mapahiga sa sahig. Derek? Kinakabahan tawag niya sa binatang na natiling pikit ang mga mata habang nakahiga sa sahig.
Direk, sorry. Direk, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang namang i-check kung gising pa kayo. Hindi ko alam na bubuksan niyo pala yung pinto tapos, sorry na talaga, Direk. Sunny. Po. Naiiyak sa kabantanong niya. Go to your room. Po, bakit? Grounded ako? Gaano katagal? Nang magmulat ito at makita niya na nilisik nitong mga mata, ay kumaripas na siya ng takbo patungo sa kwarto niya sa ibaba. Kinabukasan, kung susundin niya ang schedule na ibinigay sa kanya ni Pressy, alas 5 pa lang na madaling araw ay gising na dapat siya at nagluluto na ng almusal. Ngunit mag-aalas 8 na at lahat-lahat ay hindi niya pa rin magawang bumangon at lumabas ng kwarto. Tanggal na ako. Sure akong ligwak na ako at sa oras na makita ako ni Direk. Ipapakaladkad niya ako sa security ng kondo na to. Nanghihinang bulong niya sa sarili. Nang mapatingin siya sa kamay, ay napapikit na lang siya at nagpagulong-gulong sa kama. Bakit kung saan-saan ka kasi humahawak? Pinapahamak mo ko. Parang sira-ulong pagkausap niya sa sarili. Sunny? Agad siya natigilan at naestatwa na marinig niya si Presi sa pinto. Sunny Malyari, bumangon ka na. Alam kong gising ka na. Anito na hindi niya pa rin inimikan. Sunny, bibilang ako ng 3 kapag hindi mo pa binuksan tong pinto. Hindi na niya pinatapos ang pagbabanta nito. Patakbo siyang lumapit sa pinto at pagkabukas ay agad na lumuhod. Sorry, hindi ko naman sinasadya. Pakisabi kay Direk patawarin niya ako at bigyan ng isa pang chance. Diyos ka nagpapatawad, kaya dapat siya rin. Nang mapansin niya na walang ideya si Presi sa pinagsasasabi niya, ay itinikom niya ang bibig saka tumayo. Anong ginawa mo? Tanong nito. Nagpapakyut siyang umiling dito. Sunny? Minor hiccup lang ulit. Kung hindi sinabi sa'yo ni Direk, ibig sabihin, hindi yun big deal kaya wag mo nang alamin. Sunny, ikaw talaga? Hindi ko na uulitin, promise. Mas magiging maingat na ako. Niya nang nakataas ang braso para manumpa sa sekretarya ni Kai. Nang marinig niya ang pagbuntong hininga ni Presi, ay dahan-dahan niyang iminulat ang mata. Bilisan mo at magbihis na, pinapapunta ka ni Sir Kai sa Soler. Kukurap-kurap na tinuro niya ang sarili. Nasaan bang phone mo? Kanina ka pa tinatawagan at tinetext si Sir, hindi ka sumasagot. Naku ka talaga, sa susunod huwag na huwag mong isa-silent o do not disturb ang phone mo para kapag tumawag si Sir, masasagot mo agad. 5 minutes, Sunny. Gawin mo na lahat ng kailangan mong gawin tapos lumabas ka na't aalis na tayo. Anito, bago siya talikuran. Agad niya itong hinabol at halos lambitinan para lang mapigilan lumabas. Sandali, anong gagawin ko sa Soler? Kasino yun, di ba? Ipagpupusta ba ako ni Sir bilang parusa sa nagawa ko kagabi? Nang pamiwangan siya nito, ay agad niya itong binitawan at nagtatakbo ng patungo sa CR para maligo. Ang akala niya ay binibiro lang siya ni Presi nang bigyan siya nito ng 5 minutong ultimatum, ngunit nang matapos ang oras na ibinigay, ay sapilitan na siyang hinila nito palabas ng unit at wala na siyang choice kundi sa elevator na tapusin ang pagsisintas ng sapatos. Ano ba talagang gagawin sa Soler? Pangungulit niya rito pag alis nila ng kondo. Hindi ko alam, walang sinabi si Sir. Ikaw, wala kang idea? Nagkibit balikat siya. Bukod sa pagpepresenta ko kay Direk na ako na lang ang i-hire niyang magpapanggap na girlfriend niya, wala naman na kaming ibang pinag-usapan. Ah, maiksing sambit nito habang tumatango-tango. Gulat at parang mag-hyperventilate na bumaling siya dito. Huy, gagi ka, huwag mo akong binibiro ng ganyan na, medyo desperada na ako at ututo. Aasa talaga akong pumayag si Direk sa proposal ko. Sunny, I don't know what's running on his head. Basta tinawagan niya lang ako kagabi at sinabing nahanap na niyang babaeng magpapanggap na girlfriend niya. Kinagat niya ang pang-ibabang labi at tahimik na nag-celebrate. Kalaunan ay nagtitiliri naman siya habang pinaghahampas ang braso nito na masama ng tingin sa kanya. Shems, ito na yon. This is it, yung break ko. Tama ako. Si Direk ng tuloy ko pabalik ng limelight. Anya, habang ang paa ay mahinang pinapadyak dala ng excitement. Pagdating ng Soler, sa labi ng hotel at casino muna magpapalipas ng ilang minuto sina Sunny habang kinakausap ni Presi si Kai. Nang matapos ang call, agad siya lumapit kay Presi para makiusyoso. Ano sabi ni Direk? Nasaan daw siya? Nasa Gucci raw. Maluha-luha sa kaoeya na pinaypayan niya ang sarili habang pinipigilan ng sariling magtitili na naman. Sa Gucci?
Kung sa Gucci tayo, ibig sabihin, ipag-shopping ako ni Derek? Parang pretty woman moment, ganon? Tanong niya na hindi dito sinagot. Nang maglakad na ito papunta sa kung saan, ay parang buntot siyang sumunod dito. Finally, she's here. Saad ni Kai na makapasok na sila sa luxury store. Parang bulang nawala ang ngiti sa labi niya nang makitang maganda at parang modelong kasama ni Kai. Fake news. Hindi ikaw magpapanggap na girlfriend. Siya yata. Bulong ni Presi sa kanya. Oo na. Pagduduldulan pa ba? Pabulong na angil niya saka lumapit kay Kai na kanina pang sumisenya sa kanya. Nang hawakan siya nito sa bewang, ay mabilis na namilog ang mga mata niya at halos itulak pa ito palayo. Direk! Tawag niya sa boses na silang dalawa lang ang makakarinig. Sandra, like I promised last week, na sa'yo ko muna ipapakilala ang girlfriend ko bago kina Lola. Mapupungay ang matang tinignan siya ni Kai na ang bewang ay marahan nitong pinisil. Pagsenyas na ongoing na ang pagpapanggap nilang dalawa. This is Sunny Malyari, my girlfriend. Formal na pagpapakilala nito sa kanya. Oh my God! Bulalas ng dalaga. Wala na siya nagawa kundi ang pandilata na lang si Kai nang yakapin siya ng babaeng ipinakilala nito. I'm Sandra, Kai's favorite cousin. By default kasi ikaw lang naman ang pinsan ko. Pagtatama nito kay Sandra, pabirong umirap si Sandra saka muling itinuon ng atensyon sa kanya. Ginayuma mo ba? Tanong nito. Mabilis siyang umiling at winagayway pa ang kamay kay Sandra. I meant you, Kai. She's too good for you and knowing how stiff and unromantic you are. Hindi ko gets kung paano mo siya napasagot para maging girlfriend. Baling ni Sandra sa pinsan. Ay, hindi po siya nagpasagot sa akin, miss. Ako nagpasagot sa kanya. Ako ang nanligaw. Sabad niya sa pag-uusap ng dalawa. Nang matantong hindi naman dapat siya sumisingit sa usapan, ay nakagat niya na lang ang labi at dinirektan tingin sa sahig. Malakas sa tumawa si Sandra. Sa lakas ng halakhak nito, ay napatingin na sa gawin nila ang ibang shopper. You know what? Tama ka. Masyado kitang ginudge. I always thought you'd brought us someone cold like you. But Sunny fits her name. She's such a ray of sunshine. Sure ako magugustuhan siya ni Lola. Paninigurado ni Sandra kay Kai. Nang tumunog ang phone ni Sandra, in-excuse nito ang sarili para sagutin yon at nauna na. Kinailangan na ring umalis si Presi para asikasuhin ang huling touches para sa premiere night dahilan para siya at si Kai na lang ang maiwan sa store. Episode 1 na pala ito ng Girlfriend for Hire. Episode 1 na pala ito ng Girlfriend for Hire. Sana man lang inabisuhan mo ko nang nakapag-prepare ako. Hindi nagugulat kayo ng ganito. I was calling to inform you. Hindi mo sinasagot ang tawag ko, kaya hindi ko nakasalanan. Masungit ang sagot nito. Pero aminin mo, I did well, didn't I? Maliban sa nagulat ako nung hawakan mong bewang ko. Natural naman lahat, di ba? Para talaga tayo may jowa. Imbes na papasok na sa VIP room, natigilan ito para harapin siya. Bakit ganyan ka na naman makatingin? Ano na naman ginawa ko? Nakangusong pangusisa niya. Partner, girlfriend, and boyfriend in a relationship. Pinangunutan niya ng noo ang binata. Ha? I want you to use that term instead of magjowa. Ang pangit pakinggan. Love of my life. Pwede rin? Hirit niya na hindi na nito pinansin. Good morning, Mr. Santiago. We prepared everything that you asked for, including the Birkin. Saad ng sales associate, sabay turo sa puting Himalayan Birkin. Nang makumpirmang nasa VIP room na ang lahat ng kailangan nila, ay sinara ang sales associate ang pinto ng kwarto at lumabas. Try this on. Utos ito sa kanya. Sunod-sunod siya na panunok. Mula na lumagapak siya galing sa rurok ng kasikatan. Ngayon na lang ulit malalapatan ng mamahaling gamit ang balat niya. Kaya kahit gusto niyang kumalma, ay hindi niya magawa. As in, lahat ang nasa rack? Pati yung mga heels at yung mga bag? Tapos, kapag siya sa akin at bagay, bibilhin mo? Just try it on first, Sonny. Anito, sabay silip sa Rolex sa suot. We only have 30 minutes to find the perfect dress that you'll wear for tonight's event. Casual na sabi nito. Tonight's event? Ulit niya. Wait. You mean the premiere night for the latest film that you directed and produced? Yung film na ipapadala din sa Japan Film Festival sa September? Umiling siya.
Noong una ay mabagal lang yon, hanggang bumilis ng bumilis. Kailangan ko pa talagang pumunta. Para kasing hindi pa ako handa. Nag-aalangan niyang bulong dito. You need to, Sunny. To make this fake girlfriend and boyfriend skit believable, you have to come with me on the premiere night. Tingin mo maniniwala ang lola ko na girlfriend kita kung wala ka to celebrate a milestone in my career as director and producer? Tanong nito. Ilang segundo rin sila nagkatitigan dalawa bago siya tumango bilang pagsang-ayon sa point nito. Nang papasok na siya sa dressing room, bit-bit ang napili niyang dress, ay kinuha nito yon at pinalitan ng ivory embroidered organza dress. Bakit? Naguguluhan niyang panguusisa. What do you mean why? This premiere night is your first major public appearance since you vanished from the glamour of showbiz, and your idea of gracing the event is to wear that pink dress that would make you look like a cupcake habang ako ang date mo. Umiling ito. No, that's not happening. Inis na nginiwaan na lang niya ang binata sa katahimik na sumunod sa utos nito. Direk? Hawak niyang zipper ng dress na nahihirapan siyang itaas mag-isa. Ilang segundo pa siya naghintay bago ito muling tinawag. Nang hindi pa rin ito lumapit sa kanya, ay siya na mismo lumabas. Sunny, what the? Nabiglang pagmumura nito na nailuwa pabalik sa flute glass ang champagne na iniinom nang makita siya. Hindi ko maitas ang zipper tapos hindi ka sumasagot. Akala ko hindi mo ako naririnig kaya lumabas na ako. Muli niya nilingon si Kai na estatwa na sa ibabaw ng leather couch. Ano, Direk, bilis na. Baka masira ko pa tong dress at ikaltas mo sa sahod ko. Reklamo niya. Nang nasa likuran na niya ito at hinahawi ang buhok niya papunta sa kanang balikat para hindi iyon maging sagabal sa pagsisipper nito sa dress, ay napawi ang ngiti sa labi niya at bigla na lang nanindig ang balahibo sa katawan nang maramdaman niyang hininga nito na tumatama sa batok niya. Napansin niya na sa leg niya nakatingin si Kai at halatang nahihirapan itong alisin ang tingin doon. Sa huli ay mukhang natauhan ito at lumayo sa kanya. Ilugay mong buhok mo mamaya. Curl it or something, basta huwag mo itatali. Gumuhit ang pang-asar na ngisi sa labi niya. Bakit, Direk? Natatakot ka bang madistract ulit sa leg at bato ko mamaya? Inalis niya ang tingin sa binata at ibinalik sa kaharap nilang salamin. Sabi ni Audrey, sexy raw ang leg at bato ko. Kung gagamitin ko ng tama sa mga lalaki, magiging malaking asset ko to. Are you confessing, Sunny? Huh? Confessing ng ano, Direk? Na hindi mo naman pala talaga kailangan ng tulong ko. That you only ask me to help you with your dress so you can show me your asset. Wala sa sariling napaismid siya sa narinig. Ang akala niya kanina ay namamalikmata lang siya pero tamang hinala niya. Kasalukuyan nga siyang pinagnanasahan ni kay Santiago na kilala rin sa industriyang mailap at hindi basta-basta pumapatol sa babae. Then, are you confessing as well, Direk? Na naaakit ka sa kasambahay mo? Umiwas ito ng tingin sa kanya. Babalik na sana ito sa kinaupuan nang pigilan niya ito. You look guilty, komento niya. You are guilty. Naaakit ka nga sa akin and you look like you want to do things with me. Ano yon? Why don't you give it a shot and tell me everything that you want to do with me, Kai? Mas lalo pa naglagablab ang pagnanasa sa mga mata nito nang tawagin niya ito sa pangalan. Sunny, stop it. Takot ka? Are you not? May pangahamon na tanong nito sa kanya. You're hot, wealthy, and young. Kung isusuko ko ang bataan, bakit hindi sa'yo? Agad siya napasinghap sa gulat nang hawakan itong pisngin niya at sinandal siya sa salamin. Hahalikan mo na ba ako? Hamon niya. Ito naman ang umismid sa kanya habang pinagmamasdan nito ang labi niya. And doing each other will help our play pretend more believable, don't you think? Because there'll be constant tension and we won't be able to keep our hands to ourselves tulad ng totoong mag-boyfriend-girlfriend. Muli niyang dagdag. Yeah, and I'll do more, Sunny. I have your permission to do more, right? Nanunuyo ang lalamunan sa pagkasabik na tumango siya dito bago siya nito tuluyang hinalikan. Pagtapos na nangyari sa kanila sa dressing room ng luxury store, ay tahimik silang naglakad palabas mula sa Soler. Bitbitan lahat ang pinamili at gagamitin niya sa premiere night. Nang mapadaan sila sa Prada, ay agad niyang itinuro ang pink cardigan na nakadisplay.
Nahihiya kasi ako magtanong sa'yo kahapon at ayoko namang magtunog assuming pero… Yeah, it's me. Ako nagkumot sa'yo ng cardigan nung natutulog ka sa lobby. I wanted to wake you up that time para paakyatin sa itaas at doon na matulog kaso. Sapaw na pagkumpirma nito habang ang huli nitong sinasabi ay hindi na tinapos pa. Kasi nahiya ka? Natorpe? Kinabahan na baka mawirduhan ako kasi malalaman kong pinanood mo ako matulog? I didn't watch you sleep, Sonny. Papunta na ako sa shooting nun sa Zambales. And I happened to see you in the lobby. Depensa nitong tinawanan niya. Paghatid ng valet sa kotse ni Kai, ay ito pa mismo nagbukas ng pinto para sa kanya. Yung nangyari sa atin kanina. Panimula ng direktor na pinangunahan niya. Wala yung direct. 2025 na and people our age do something like that all the time. Total, umaakto naman tayo mag-boyfriend at girlfriend. Iisipin ko na lang na parte yung nangyari sa atin na sideline kong to. Agap niya. I wanted to happen again, Sunny. Hindi rin tayo gumamit ng protection kanina and I didn't pull out. Kung sakaling may mabuo, pananagutan kita. Namutla siya. Kahit todong aircon sa sasakyan nito, ay pinawisan pa rin siya dahil sa narinig. Direk naman. Awat niya. And I want you to call me Kai. Plano mo bang sa kama lang gamitin ang pangalan ko? Kai? Okay. Kai. Tatawagin na kita sa pangalan mo. Tapos, yung sinasabi mo, gusto mong maulit pa yung nangyari sa atin kanina, ilang beses pa? Hanggang matapos lang bang agreed time na magpapanggap akong girlfriend mo? O kahit tapos na yon, tutuloy pa rin natin yung ganitong setup? Nang marinig niya na tinawanan na siya nito, ay tumingin siya dito at ang labi ng direktor ang sumalubong sa kanya para sa isang mabilis na halik. We'll just go with the flow for now and see where this leads. Ang gusto ko lang, makumpirmang komportable ka rin sa ganitong agreement, Sunny. Nang hindi siya agad makasagot, ay pinisil ni Kai ang kanyang kamay. Oo naman. Ayos lang sa akin yung ganitong setup. Ako nga yung nag-initiate ito, di ba? Umiling sa kanya ang binata. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kahit hindi ka nag-initiate kanina, I think we'd still end up doing it and I'll be the one to initiate it because I'm attracted to you, Sunny. Pagtapos ng pag-uusap at paglilinawan nila sa setup nila, ay ibinabani siya nito sa isang salon. Sa kalagitnaan ng pag-ayos kay Sunny para sa premiere night, ay hindi na niya napigil ang pag-iisip ng iba't ibang klase ng paraan kung paano niya ipapakilala ang sarili sa iba't ibang direktor na pupunta doon na mas lalong nagpakaba at nagpasabik sa kanyang makarating na sa venue. Isang oras bago magsimula ang premiere night, dumating na ang limo na maghahatid sa kanya sa venue. Laking gulat niya na lumabas din doon si Kai. Hindi alintana ang 5-inch pumps na suot. Tinakbo niyang binatang nakasuot ng bespoke na French suit at niyakap sa tuwa. Pumasok na sila sa loob ng sasakyan. Akala ko hindi mo na ako masusundo kasi may mga interview ka pang gagawin. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko rin alam. Natatawan sagot nito. All I know is I was excited to see you that got me all antsy and so here I am. Natakot ka bang baka hindi ako sumipot at takbuhan ka? Napawi ang pilyang mga ngiti sa labi niya na makitang pinangungunutan siya nito na noo. Binibiro lang kita, ang seryoso mo talaga. It's because I don't find your jokes funny, Sunny. Kung tatakbuhan mo ako, siguraduhin mong gagawin mo yun na maayos. Yung hindi na kita mahahanap ulit kasi kapag nahanap kita, lagot ka sa akin. Anito bago lumabas ng limo dahil nasa venue na sila. Hindi niya masyadong inisip ang pinagsasasabi nito, lalo na nang bumaling na ito sa kanya at inoffer ang kamay nito para tulungan siya lumabas mula sa limo. Mabilis siya napapikit sa mga flash ng kamerang saglit na bumulag sa kanya. Sunny, okay ka lang? Nagulat ka? Sorry, medyo hindi na ako sanay. Nakalimutan kong ganito nga pala ka-intense ang flashes ng kamera. Bulong niya sa binata na saglit hinarang ang likod sa kamera para makabawi siya kahit papano. Nang makitang papalapit na si Kai sa grupo ng reporter para magpa-interview, inasahan niya na bibitawan na nito ang kamay niya, kaya nang humawak ito sa bewang niya para mas ilapit sa katawan nito, ay saglit siya natakot at nataranta. It's okay, relax Sunny, I got you. Pasimpleng bulong ng binata sa kanya. Mula ng kanalaman ng tanong na ito sa Film Direct Kai,
But this is a question that I must ask because everyone will be curious. The woman that you're with, is she your special someone? Tanong ng reporter. Agad nang umiti si Sunny kay Kai at binalikan tingin sa mga reporter bago makasagot ang binata. Yeah, she is. I'm sure you're all familiar with her, or at least used to be, since she once worked in the industry. Everyone, this is Sunny Malyari, my girlfriend. Pagkatapos siyang ipagsigawan nito sa media, ay tinalikuran na nila ang mga reporter na nagkaroon ng sandamakmak na follow-up questions na hindi na nila in-entertain pa. I'm sorry, I had to put you in a blast like that. Bulong nito. Ayos lang. Alam ko namang ginawa mo yun para mas maging kapanipaniwala tayo. Nang lumatay ang iritasyon sa mukha nito, ay hindi niya maiwasang magtaka at malito. Pwede ba, Sunny? Huwag mong iling sa pagpapanggap nating mag-girlfriend at mag-boyfriend ang lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Kung hindi ko doon ililink yung mga kaswitan mo, anong gusto mong isipin ko? Hindi na niya naiwasan na pagtaasan din ng boses ang binata. Sasagot na sana ito nang lumapit si Presi at may binulong. Isang beses pa siyang pinasadahan ito ng tingin bago ito sumunod kay Presi nang hindi sinasabi kung ano ang nangyayari o kung saan sila pupunta. Mabilis na ibinaling ni Sunny ang tingin sa likuran nang marinig niya ang pagtikim ng isang lalaki. Base sa pagtingin mo sa akin, mukhang wala kang idea kung sino ako. Humawak ang lalaki sa dibdib na parang may iniindang tama doon. I guess I need to work harder para dumating ang araw na makikilala mo rin ako without the need of introducing myself. Nag-aalangan tinignan niya ito. Sorry, marami na kasing mga bago director ngayon. You're probably one of them at dahil matagal-tagal din ako nawala sa industry, hindi ko nakilala lahat. Paliwanag niya. It's fine, no big deal. Binibiro lang naman kita. I'm Mike Hernais. Pagpapakilala ng lalaki, sabay abot sa kanya ng calling card. Just like your boyfriend, I am a director that's dominating my own field too. And if you can spare some of your time, I have a proposal for a comeback film that I want you to star in. Iyon ang mga salitang matagal niya nang gustong marinig mula sa isang direktor, kaya syempre ay kakagatin niya yon. Ibibigay niya palang sanang sagot kay Mike nang hinila siya ni Kai palayo sa lalaki at dinala sa private room. Kai, ano ba? Bitawan mo nga ako, ano bang problema mo? Hindi mo nakitang may kausap akong direktor? Gusto niya akong kunin para sa film niya. It's an adult film, Sonny. Mike Hernais is a known director of adult films. So the film that he wants you to star in is obviously an adult film too. Nagulat man sa sinabi nito, ay mas nangibabaw ang desperasyon niya na makabalik sa industriya. And so, ano ngayon kung adult film? It's not like I'll really do the deed with my co-actor. Trabaho lang naman yon, aarte lang ako. Plus, this could be my chance to chart my way back in the limelight. Ganyan ka kadesperada. You will market yourself as an actress for an adult film? Sa galit dala ng bigla ang pangiinsulto sa kanya ni Kai. Sasampalin dapat niyang binata, ngunit hindi niya yun tinuloy. Napaupo na lang siya sa sahig at napatakip sa kanyang mukha habang umiiyak. Ayoko rin naman na gawin to sa sarili ko. But I am desperate and I feel like this is my only chance. Acting is one of the few things that I am good at, Kai. I swear, magaling pa rin ako. My talent is still here. I just need someone to trust me and give me a chance pero dahil sa issues scandal na ginawa ni Mama noon, walang may gustong magbigay ng chance na yun sa akin. Pilit na inalis nito ang pagkakatabon ng palad niya sa kanyang mukha. Baby, I'm a director and a producer too. Nakalimutan mo na ba? If you were this desperate for your big break, you could have just told me so. Ako mismo magbibigay dun sa'yo. Why did you think I applied as your maid? That's exactly what I was trying to do, Kai. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Kung paano ako magmamakaawang isali mo naman ako sa mga film mo. Nang muling mabasag ang boses niya, ay mahigpit siya niyakap nito. Tapusin na muna natin ang premiere night, and I will see what I can do about this, okay? You want your way back into the limelight? I am kay Santiago, Sunny. Kayang-kaya kong ibigay yun sa'yo. Nangangakong sabi nito. Pagkatapos ng premiere night, ang pakikipagkita naman sa lola ni Kai ang pinagandaan ni Sunny. Nang matapos ang dinner with the Santiagos, ay siyang dahilan kung bakit kinailangan ni Kai mag-hire ng bagong magpapanggap na girlfriend niya. Mabilis na lumipas ang araw.
Namalayan na lang niya na lampas 1 buwan na silang nagpapanggap ni Kai na magkarelasyon, habang ang FUBU setup nila ay nagpapatuloy din. Dahil sa sikat ng araw na diretsong tumatama sa maganda at maamong mukha niya, mas maaga siya nagising at nang makitang nahihimbing pa rin si Kai sa tabi niya, ay hindi na niya napigilan na dahan-dahang haplusin ang ilong nito pababa sa mamula-mulang labi nito. Sunod-sunod siya napalunok nang kumabog na naman ang kanyang dibdib. Parang hindi ko na yata kaya magtagal sa ganitong setup, Kai. Kapag tinuloy-tuloy pa natin to, makakalimutan ko, nagpapanggap lang tayo. At tuluyan na ako mahuhulog sa'yo. Mapakla siyang tumawa. Hulog na nga yata talaga ako sa'yo eh. Bulong niya sa binata. Then, let's stop pretending and do this whole thing for real. Hindi lang naman ikaw ang hulog na Sunny. Sabi nito. Sa gulat niya nang biglang magmulat si Kai na akala niya ay tulog pa. Agad siya napaatras, dahilan para mahulog siya sa kama. Bago makabangon si Kai, para tulungan siyang tumayo, ay nagawa na niya yon mag-isa. Kanina ka pagising? Nauutal niyang usisa. Huwag mo na subukan pang ibay ng pinag-uusapan natin. Banta nito bago siya hinila pabalik sa kama. Inamin ko na kay Lola at kay Sandra na nagpapanggap lang tayo. But I did tell them that I'm falling for you for real now. Alam mo kung ano sinabi nila? Minura nila ako, tinawag na manluloko at oportunista. Kinakabahan at nag-aalangan sagot niya. Mahinang tumawa ang binata saka umiling. Hindi ka pagsasalita ni na Lola ng ganyan. You know how much they adore you. Mas mahal ka nga nila kaysa sa akin eh. They get mad at you after I confess what we did. You know that I'll never let anyone talk like that to you. Mariing kinagat niya ang labi. Pilit kinukubli ang ngiting dala ng kilig na nararamdaman. Ano sabi nila, Lola? Malambing at masuyong sinuklay nitong buhok niya. Itatakwil niya raw ako kapag hindi kita napasagot ng totoo. And I will be the biggest fool that she ever laid her eyes on if I let you go. Pagsisisihan ko raw kapag hindi pa kita inangkin. Parati mo naman ako inaangkin ah. Matter of fact, kakaangkin mo lang sa akin kanina madaling araw. Biro niya. Not like that. Anitong tinawanan niya. Sunny Malyari, take me, Accept me as your boyfriend. Your real boyfriend. Yung totohanan lahat. Pagsusumamo nito. May itatanong muna ako sa'yo. Anya. Umayos siya ng upo at wala sa sariling ginaya siya nito. Ano yun? Kinikilig na tinawanan niya ang binata na makitang kunutan naman ang noon nito. Pilit na siya nagseryoso. Ano nga? Paubos na ang pasensyang tanong nito. Ito naman, akala ko ba in love ka na sa akin? Bakit hindi mo man lang mas habaan pang pasensya mo para sa akin na kung talagang mahal mo ko? Baby, ito na yun. Ito na yung pinakapasensyoso ko kaya please. Sandali kasi. Pero, ito na. Kailan mo na-realize na gusto mo ko? Siyempre, matagal-tagal na rin yan, di ba? Hindi naman pwedeng ngayong araw mo lang din na-realize yan. Nakangiti habang tulalang tinitigan siya nito. Wala. Void to. Hindi ako papayag sa totohanan ng relasyon ko. Hindi mo masasagot ang tanong ko. Do you remember when we first saw each other? Tanong ni Kai. Oo naman. Paano ko makakalimutan yun eh? Sinungitan mo ko noon at pinagmakaawa. Hindi yan ang una, Sunny. Ha? Kung hindi yun, kailan? I think dapat na ako ma-offend. Paano hindi mo ako maalala samantalang tinapunan mo ako ng wine sa after party ng Gawad Urian? Agad siya napasinghap sabay turo dito. Ikaw yun? Medyo madilim kasi sa part na yun ng bar kaya hindi kita namukhaan. Shems! Seryoso? Ikaw talaga yun? Paulit-ulit niya pantanong. Wait, sinasabi mo bang nung gabing yun ka rin na-fall sa akin? Namumula ang pisngi, ilong at taingan tumango ito sa kanya. Kahit naka-uniform ka na pang waitress noon at walang ayos, it didn't change the fact that you are the prettiest in that bar, Sunny. Alam kong gusto na kita nung gabing yun. Pero nang nakilala kita't nakasama, mas lalo ko nahulog sa'yo. It's not just your face that I am in love with now. It's all of you, including your flaws. Ang ganda ko pala talaga. I mean, no joke pala talagang kamandag ko kasi. Na-love at first sight ka sa akin. Sunod-sunod na tinapik niya ang binti nito nang may mapagtanto na naman siya.
that after party happened last January, ganun ka nakatagal na in love sa akin? Tumango si Kai. Kung ang tagal mo na pala akong gusto, bakit ang sungit mo sa akin nun? Muntik mo pa ako hindi i-hire na kasambahay mo. Malakas at tumawa ito. Siguro, kinabahan lang din ako sa idea na baka kasama ko sa isang bahay ang babaeng ilang buwan na rin bumabalo sa akin. Kaya I wanted to push you away from me at first. Buti na lang parang lintakang kumapit sa akin. Malambing na hinawakan nito ang kanyang pisngi. Nasagot ko ng tanong mo. Now, will you answer mine? Will you be my girlfriend, Sunny Malyari? Yung totohanan? Tumango siya, pero bago niya maisaboses ang sagot, nakatanggap ng tawag si Kai galing sa security ng kondo at kinailangan itong bumaba. Dito ka lang. Baka mamaya mga paparazzi na naman kasi yun. Hintayin mo na lang ako dito. Mahigpit na bilin nito sa kanya. Para maibsan ang pag-alala, ay pinili niya na maghanda ng pananghalian nila hanggang sa maalala niya na kaninang 10 a.m. ang labas ang result ng audition niya para sa isang kontrabida role. Nag-alok man ng tulong at kahit pa pinipilit siya ni Kai na tanggapin ang tulong nito, sa huli ay mas pinili ni Sunny na mag-audition na lang ng mag-audition para sa iba't ibang role sapagkat hindi pala kaya ng pride niya kung nepotismo ang magbabalik sa kanya sa industriya at hindi ang talent niya. Malalim siyang huminga at paulit-ulit na binasa ng mata niya ang email na naglalaman ng kumpirmasyon na nakuha niyang kontrabida role na pinag-auditionan niya. Hindi na niya napigilan pa ang sarili na magtatalon sa tuwa. Dala ng excitement, nawala sa isip niya kung bakit nasa labi si Kai at wala sa sariling sinundan niya ito para ibalitang nakuha na siya sa isang teleserye. Ma? Kai? Tawag niya na maabutan niya ang dalawa na nag-uusap sa labi. Gulat siyang tinignan ng mga ito at bago pa maitago ng ina ang perang nakuha sa binata, nahabulot na niya yon. Sunny, akin na! Akin yan! Ibinigay niya sa akin ng boyfriend mo, ano ba? Nang makita ng ina ang galit sa mga mata niya, itinikom nito ang bibig at parang papel na tumiklop. Kailan pa to nagsimula? Tanong niya. Ma, kailan ka nagsimulang humingi ng pera kay Kai? Bakit ba ganyan ka naman magsalita? Nagpapakasasa ka sa pera ng boyfriend mo rito, tapos ako kahit Maria lang naman ito at pagdadamot mo pa. Magagalit ka pa sa akin. Kailan ka pa naging ganyang kadamot ha? Pag-eskandalo nito. Ma, ano ba? Kahit kailan wala ka na talagang alam ibigay sa akin kundi sama ng loob, ano? Umismid ito. Tumingin siya kay Kai at sinamantala ng nanay niya na distracted siya. Hinablot nito ang pera mula sa kamay niya at parang magdanakaw na may nabiktimang nagtatakbo ito palabas ng building. Sunny, will you listen to me please? Makinig ka muna sa akin, magpapaliwanag ako. Pagmamakaawa ni Kai habang hinaharangan siya nito pagbalik nila ng unit. Kai, tabi. Sunny. Kailan nagsimula? Kailan ka unang nilapitan ni Mama para hingian ng pera para? Tanong niya sa nanginginig na boses. 3 weeks ago. Sagot nito habang hindi na makatingin sa mga mata niya. Sunod-sunod siya nagmura. Ganun na katagal? At hindi mo naisip na sabihin sa akin? Kai, Mama ko yun. Kahiyan ko lahat ng pinagagagawa niya. Abala ka sa auditions mo nun, Sunny. You were reaching for your dreams and I could see that you're almost there. Ayokong isipin mo siya. Ayokong maabala ka niya kaya binigyan ko muna siya ng pera para matahimik. Dahil sa ginawa mong yun, babalik at babalik na siya sa'yo para manghingi ng pera, Kai. Alam mo naman yung ginawa niya, di ba? Paano kung pangalan mo naman ang gamitin niya para makapanloko? Hindi mo dapat siya binigyan ng connection sa'yo. Pumipiyok ng sigaw niya. I love you, Sunny, and you're her daughter. I was down bad for you, okay? When an opportunity come, I want to propose right away kaya imposibleng hindi kami magkaroon ng connection ng mama mo. And if you are scared that she'll keep using me for my money, hindi mangyayari dahil naayos ko na yon. Gawa ng narinig, unti-unti siyang kumalma at napuno ng kuryosidad. Naayos? Paanong naayos? Adik ang mama mo sa sugal at alcoholic din siya sabi mo. I saw it firsthand too. Alam kong pupunta siya ngayong araw para manghingi ng pera. Kaya kinontak ko ng staff ng rehabilitation facility, Sunny. They were waiting for her outside at sa mga oras na to, malamang nasa kanila ng mama mo. Mas inilapit pa nito ang sarili sa kanya. Ipaparehab natin ang mama mo. We'll make sure that she'll recover so you can mend your relationship. Kahit ganun ang mama mo, I know how much you love her, Sunny.
Anito. At yung isa pang sinabi ko sa'yo kanina, Sunny. I mean it. I am not just falling for you. I'm already in love at gusto kitang pakasalan. Sabi ko naghihintay lang ako ng tamang timing para mag-propose. But I think this is it. Masuyong hinawakan nito ang mga pisngi niya. Buong buhay mo, ikaw na lang parati ang umaalalay at nag-aalaga sa mga taong mahal mo. I want to be the one who'll do that for you. So let me, okay? Pakasalan mo ako, Sunny, at pangakong aalagaan kita at mamahalin. Give me all the burdens that's weighing you down. I can take it. I will take it for you. I love you so much, Sunny, that all I want is to make sure you live a life worth living as you chase your dream. Pigil ang luhan sunod-sunod na tumango siya dito. Gusto ko. Gusto ko rin. Gusto kitang pakasalan, Kai. I want a life with you too dahil mahal din kita. Nang maisuot ni Kai ang singsing sa daliri niya, ay hinalikan niya ito saka mahigpitan niya pagkatapos. Stop worrying, okay? You have me now, Sunny. Hindi ka na mag-iisa. Kasama mo na ako sa lahat ng laban mo. Nandito na ako lagi. Now you can rest easy while you chase all your dreams dahil nandito na ako at susuportahan kita. Pangako ni Kai. Nang ipalabas na sa national TV ang teleserye kung saan si Sunny ang kontrabida, ay muling naging matunog ang pangalan niya at sa loob lang ng 2 taon ay nabawi na rin niya ang kasikatang nawala sa kanya gawa ng eskandalong pakana ng ina. Pagkatapos ng 1 taong pananatili sa rehab, nagawa na rin ng mama niya na magbagong buhay at mas maging mabuting ina at lola para sa 1 taong gulang na anak ni Kai at Sunny na agad ibinigay sa kanila ng may kapal ilang buwan lang matapos nilang ikasal. Hindi man naging madali para kay Sunny na makuha lahat ng bagay na tinatamasa niya ngayon. Natutunan niya naman na basta pagsusumikapan ang bawat pangarap habang nagdarasal at nanalig sa may kapal. Lahat ng bagay na parang imposibleng mangyari ay pwedeng-pwedeng magkatotoo. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!